At ang ika-anim na wika ng ating Panginoon habang siya ay nakabayubay sa cross, narito pa rin po tayo sa ating 7 last word, 7 palabras. Sinasabi sa ika-anim na wika, naganap na. Na sabi nga sa Latin ay consumatimus. Consumatimus. Mga kaibigan, alam niyo po, ang oras ay tumatakbo. Mabilis, hindi po lumalakad ang oras, tumatakbo, mabilis. Hindi nyo po ba napapansin? Kailan lang batang-bata kayo, biglang ngayon tatanda na kayo. Parang kailan lang January, ngayon biglang Pasko na naman. Napakabilis po ng panahon, di natin nararamdaman. Napakabilis, kaya dapat gamitin natin ang bawat oras, ang bawat minuto sa kabutihan. Huwag tayong gagawa ng hindi maganda, lalo na sa ating kapwa. Kasi hindi naman lahat natatapos sa kamatayan. Hindi lahat nagtatapos sa kamatayan. Hindi lahat nagtatapos sa kalungkutan. Hindi lahat nagtatapos sa mga problema, sa mga suliranin. May bukas, may darating na umaga, may darating na buhay muli. Pagdating ng panahon, tayo'y mabubuhay muli. Tayo'y bubuhayin muli. Hindi po ba? Yung Pasko ng pagkabuhay, pag-araw ng linggo, muling mabubuhay, may pag-asa po. Kung tayo ay namatay, muli tayong bubuhayin ng ating Panginoon. Kaya hindi lahat natatapos. Kung tayo may mga problema ngayon, mga pagsubok, hindi na natin makayanan. Minsan, hindi na natin gusto na natin sumuko. Minsan, gusto na natin tapusin ang lahat. Huwag, kaibigan. Kasi lahat yan ay may pag-asa. Lahat ay may katapusan. Lahat ay may hangganan. Ilapit lamang natin ang ating mga puso sa ating Panginoon. Papasukin natin, buksan natin ang ating mga puso dahil nariyan ang ating Panginoon. Hindi niya tayo kailanman iniwanan, hindi tayo kailanman pinabayaan ng ating Panginoon. Tayo ang nagpabaya, tayo ang nakakalimot sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, higit sa lahat, pag-ibig, pagmamahal sa ating kapwa, unang-una sa ating Panginoon, dahil nariyan sa lahat ng oras, nariyan sa lagi, hindi niya tayo iiwanan kailanman, at ang lahat ay may pag-asa. Kung tayo may nagdusa, kung tayo man ay namatay, kung tayo man ay hindi na makaahon, asahan mo may bukas, may magandang umaga na darating, may darating, may darating, may darating, kaibigan. Basta't papasukin natin ang ating Panginoon. Kung minsan, hindi po ba napakabilis ng oras? Napakadali. Sabi nga, life is short, kaya wag na natin paikliin. Kung minsan, kailan lang buong buo tayong pamilya, 6 tayo, magkakapatid, andyan ang ating mga gulang, pero unti-unti nawawala, unti-unti nababawasan, unti-unti nawawala hanggat sa ang matira ay ikaw na lang, hanggat sa dumating ang panahon, pagkakataon na ikaw naman ang kunin ng ating Panginoon. Subalit, huwag kang mawawala ng pag-asa. Ano man ang mangyari, hanggang sa iyong huling hininga, magtiwala sa iyong Panginoon. Lagi natin tatawagin ang ating Panginoon. Lagi nating sasabihin na I trust in you, Father God. Ano man ang mangyari, ano man ang mangyari sa buhay ko, ipinagkakatiwala ko sa iyo, Panginoon. Hindi ako makakalimot sa pagtawag sa iyo. Hindi ako magsasawa dahil ang ating Panginoon kailanman hindi tayo pinagsawaan, kailanman hindi niya tayo pinabayaan. Kaya yan ang ika-6 na wika ng ating Panginoon. Naganap na ang lahat, paglipas ng sakit, paglipas ng hirap. Hindi po ba nung siya'y nakabayubay sa krus, namatay, muli siyang nabuhay dahil nagtiwala siya sa ating Panginoon, nagtiwala siya sa kanyang amang nasa langit. Hindi siya napigilan ni Judas, hindi siya napigilan ng mga Romano, ang mga hagupit sa kanya, ang pangungutya sa kanya, hindi napigilan kasi nais niyang tubusin tayo sa kasalanan. Nais niyang siya ang magdusa para sa atin. Ganon tayo kamahal ng ating amang nasa langit, mga kaibigan. Tandaan niyo po yan. At ngayon po mga kaibigan, mga kapatid, dito sa ating 7 last words, 7 palabras, ang kanyang huling wika, ang kanyang ika-7 wika. Ang sabi ng ating Panginoon, Ama, sa iyong mga kamay, ihinahabilin ko ang aking kaluluwa. So, mga kaibigan, pag-isipan niyo po yan. Ganong kalaki ang pagtitiwala ng ating Panginoong Hesus sa kanyang amang sa langit. Ang kanyang buhay, ang kanyang huling hininga, ipinagkatiwala niya sa
kanyang amang nasa langit, ang kanyang kaluluwa, ipinagkatiwala niya sa kanyang amang nasa langit. So dapat ganun din po tayo, ipagkatiwala natin ang ating sarili, ang ating kaluluwa sa ating Panginoon, ang ating kaluluwa sa ating amang nasa langit. Magtiwala tayo sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan kailanman. Magtiwala tayo sa Kanya dahil hindi niya tayo iiwan kailanman. Minsan naalala ko, ang isa kong kaibigan nung kapanahunan ng mga COVID, kapanahunan nung bago pa mag-COVID yun pala mga kaibigan. Meron akong isang kaibigan, kakilala na natunghayan na naghihingalo na at talaga naman wala ng pag-asa, talagang katapusan na niya. Sinabi na ng mga doktor na wala ng pag-asa, hanggang doon na lamang. Lagi kong ibinubulong sa kanya na magtiwala ka sa ating Panginoon, ihabilin mo ang iyong kaluluwa sa ating Panginoon, magtiwala ka, hindi ka niya papabayaan upang bigyan ka ng kalakasan, natanggapin ang anuman mangyari, ipagkatiwala mo yung sarili, ipagkaloob mo ang iyong sarili hanggang sa iyong huling hininga. Kaya mga kapatid, isinishare ko po ito sa inyo na tayo'y laging magtitiwala. Keep on trusting to our Father in heaven whatever happened to us. Keep on trusting to our Father in heaven whatever problems, whatever circumstances we're having in this world. Kasi talaga naman meron tayong mga dadaan ng pagsubok dito sa daigdig na ito. Meron tayong dadaanan mga hirap at sakit dito sa daigdig na ito. Kaya kinakailangan talaga huwag tayong makakalimot. Magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon. Ihabili natin ang ating kaluluwa dahil hindi tayo tatagal dito sa daigdig na ito. Usually hanggang 71 years old, napakaswerte kung umabot ka ng 70, napakaswerte kung umabot ka ng 80, 100. Yung iba nga dyan, pagkasilang pa lang, kinukuha na ni Lord. So kinakailangan talaga magtiwala tayo. Keep on trusting. Share to others. Pag-ibig, lagi niyong tandaan ang kahilingan, ang ibinigay ng ating Panginoon na importante sa buhay. Faith, hope, at saka love. Pag-ibig, pananampalataya, at pag-asa. Pero higit yan sa lahat, higit sa tatlo, ang pinaka-importante ay pag-ibig. Pag-ibig na natin sa ating mga puso upang ibahagi natin sa ating kapwa. Pag-ibig na kailangan natin upang ang ating Panginoon papasukin natin sa ating mga puso at manatili ang Panginoon sa ating mga puso. Kaya itong Holy Week, hindi po tayo dito nagtatapos. Hindi po dito natatapos mga kaibigan. Patuloy natin lakbayin ang daigdig na ito na ipinahiram sa atin pansamantala ng ating Panginoon upang tayo makarating doon sa dulo na walang hanggan na kung saan naroon ang everlasting life na ipinangako ng ating Panginoon. Talagang ang Diyos talagang napakagaling ng Diyos. Talagang ang Diyos napakarunong, napakatalino ng ating Panginoon. Talagang susubukin ka talaga ng ating Panginoon. Alam niyo po, nung mga nakaraang bago ako mag-birthday sa 65 years old, kasi I'm already 65 years old, I'm already a senior citizen, talagang ang lakas-lakas ko, wala akong nararamdaman na kung ano, natulog ako ng gabi, wala akong pakialam, wala, lahat-lahat. Nagulat na lamang po ako pagising ko ng umaga, hindi na po ako matayo, hindi na po ako makabangon. Alam niyo po, halos 2 days akong naratay na nanghihina, na hindi maintindihan, nagsusuka, nahihilo, hindi ako makabangon. So talagang kinalabit ako ng Diyos, talagang pinaalalahanan ako ng Diyos dahil bilang tao talagang inaamin ko, minsan nakakalimot din talaga ako, minsan na nawawala sa sarili ko ang pagdarasal, ang pagtawag sa Kanya. Minsan bilang tao talaga nagkakasala ako, pero ganun pa man pinagsisihan ko, hiningi ko ng tawad at humingi ako ng another pagkakataon, another chance upang ako'y bigyan niya ng panibagong buhay, panibagong kalakasan. At alam niyo po, itong Good Friday lamang kaninang umaga po paggising ko, habang ako'y umiinom ng kape dahil namimiss ko na po yung kape dahil kadalasan iniinom ko mga herbal, habang ako'y nagkakape dito sa garahe dahil talaga naman ang weather natin ngayon napakainit, nagulat na lamang po ako, merong kumakatok. Hindi ko siya nakilala, kumakatok. Tapos pinakiramdaman ko kung sino siya, isang babae. Tapos tinanong ko, ano po ang kailangan nyo? Tapos nagpakilala siya. Yun, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan at nagpakilala siya. Oo nga, kakilala ko po siya. At siya ay lumalapit sa akin. Alam niyo kung bakit, mga kaibigan? Nangihingi po siya ng tulong dahil ang kanyang pamilya wala daw pong maisasaing upang magkaroon sila ng pananghalian ngayong tanghali ng Good Friday. So,
nag-isip po ako na talagang ang Diyos, susubukan ka talaga dahil itong linggong ito ng huli kadalasan ng isinishare ko, yung mahalin ang kapwa, mag-share, tumulong, damayan ang kapwa, ay higit sa lahat ang mga nangangailangan, damayan. Talagang sinubok ako ng Diyos kung hanggang saan ang aking makakaya. So, yun ang pumasok sa isipan ko, ang aking mga itinuturo sa inyo na pangapangaral. So, hindi ko natiis. Tinulungan ko po siya, mga kaibigan. Binigyan ko po siya ng kahit papano tulong. Ang gusto nga niya utang, pero ang sabi ko sa kanya, hindi mo utang yan, huwag mong bayaran, bigay ko yan sa iyo, magpasalamat ka, huwag sa akin kundi doon sa ating Panginoong Amang nasa langit. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po ang iyong lingkod, si Brother Froilan Schneider Macrisablo, na nagpapasalamat sa inyong lahat. At muli, God bless everyone, at naway manatili ang mga salita ng Diyos sa ating mga puso at matuto tayong magmahal sa ating kapwa at higit sa lahat magpatawad. Maraming salamat po. God bless everyone.